Sa kanyang likuran, naramdaman niyang nakatitig pa rin sa kanya si Noemi, puno ng selos at ng di may papaliwanag na galit. Katatapos palang lumabas ni Ariana mula sa silid ni Emmanuel nang marinig nila ang cellphone ni Yaya Felicidad na nagre-ring. Agad tong sinagot ng matanda at kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala habang kausap ang nasa kabilang linya. Ay, Sir Zephyr! Oo, andito po si Ariana. Opo, si Ma'am Noemi po kasi. Biglang napalakas ang sigaw sa kabilang linya. What? Galit at gulat at ni Zephyr ang umalingaw-ngaw kahit sa speaker ng tawag. Napapitlag si Ariana at halos mapaatras. Hindi niya inaasahang tatawag si Zephyr at mas lalong hindi niya inaasahang malalaman ito ang nangyari. Tinakpan niya ang kanyang bibig, bahagyang nahiya at nag-aalala kung ano pa ang maaaring mangyari. Hindi ko siya pinayagang saktan si Ariana, sir. Ako po ang nagbukas ng gate. Umiiyak po kasi si Bunso kaya hinayaan ko siyang pumasok. Paliwanag pa ni Yaya Felicidad. Maya-maya, tumango-tango ang matanda habang nakikinig sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Opo sir, opo, sasabihin ko po. Pagkababa ng tawag, agad na yumakap naman si Yaya Felicidad kay Ariana na nooy naghahanda ng umalis. Huwag ka munang umalis, iha, sabi ng Yaya, hawak ang braso ni Ariana. Dili ni Sir Zephyr, manatili ka raw muna dito. Siya nang bahala kay Noemi. Natigilan si Ariana. Pero baka lumalalang lalo. Ayoko pong maging sanhi ng gulo. Ngunit mariin ang tingin ni Yaya Felicidad, puno ng panindigan. Tiisin mo muna anak. Ang sabi ni Sir Zephyr, magtiwala ka raw sa kanya. Huwag kang matakot. Pagbalik daw niya, malaki raw ang pagbabagong mangyayari. Naparunok si Ariana. May halo tong takot, pag-aalinlangan at kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang di madali ang sitwasyon, lalo na't asawa pa rin ni Zephyr si Noemi. Pero sa tinig ng lalaki at sa mga salitang narinig niya sa tawag, may isang bagay siyang nararamdaman na matagal na nang hindi nadama, pag-asa. Tahimik siyang tumango at naupo sa gilid ng sala, hawak-hawak ang bag. Sige, magtitiwala ako sa'yo, Zephyr. Tahimik na pumasok si Ariana sa kwarto ni Emmanuel, dala ang tray na may lugaw at gamot. Nakaupo ang bata sa kama, may bimpo sa noo, at agad sumilay ang ngiti sa mga labi nito nang makita si Ariana. Ate Ariana, mahina ngunit masiglang bati ni Emmanuel. Lumapit siya at maingat na inilapag ang tray sa side table. Kamusta ang pakiramdam ng binata ko? Malambing niyang tanong habang kinapa ang noo ng bata. Medyo masakit pa rin po ang ulo ko, bulong ni Emmanuel. Ayan, kakain ka muna ha, tapos iinom ng gamot. Sabay kuha ng kutsara at sinimulang subuan ng bata ng mainit na lugaw. Habang abala si Ariana sa pag-aalaga, biglang bumukas ang pinto. Abat, nandito ka na naman. Malamig na tinig ni Noemi ang bumasag sa katahimikan. Nilingon siya ni Ariana, ngunit hindi nagsalita. Patuloy lamang niyang pinunasan ang bibig ni Emmanuel habang nakatingin sa ina ng bata. Hindi ka pa ba nagsasawa na manggulo sa pamilya namin? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mo dapat binabalikan ang bahay na to? Tumayo si Ariana, hawak pa rin ang bimbo. Kung manggugulo lang sana ako, Noemi, hindi ako mag-aalaga ng anak mo ngayong may sakit siya. Hindi ba't ikaw ang dapat gumagawa niyan? Napasinghap si Noemi. Anong ibig mong sabihin? Mariing tumingin si Ariana sa kanya. Ang ibig kong sabihin, anak mo ba talaga si Emmanuel? Natigilan si Noemi, hindi inaasahan ang tanong na iyon. Kasi kung ikaw ang ina niya, dapat ikaw ang unang naririto sa tabi niya. Ikaw ang magpapainom ng gamot, magpupunas ng pawis at magpapatawa habang nilalabanan ng anak mo ang sakit niya. Pinigilan ni Noemi ang sumasakit na dibdib. Huwag mo kong husgahan, Ariana. Hindi ko kailangan husgahan ka, Noemi. Simulat sa pulpa lang, mula nang ako pa ang nanay ni Emmanuel, hindi ko kailanman nakita sa iyong pagmamahal ng isang ina. Laging si Yaya, o ako, o ibang taong kasakasama ng bata. Hindi ko nga alam kung alam mo kung anong paboritong kulay niya. Napayo ko si Ariana. Napahigpit ang hawak sa bimbo. Tumingin siya kay Emmanuel at mahina siyang ngumiti. Pero ako alam ko. Gusto niya ang kulay asul. Mahilig siya sa dinosaurs. Takot siya sa dilim, kaya may maliit siyang flashlight sa ilalim ng unan. At kapag may sakit siya, gusto niyang maririnig ang boses ng taong nagpapatan sa kanya. Lumingon si Emmanuel. Mahigpit na niyakap si Ariana.
Gusto ko si Ate Ariana, bulong ng bata. Kasi siya yung nandyan lagi. Nagpantig ang tenga ni Noemi, ngunit di na siya nakapagsalita pa. Sa likod ng galit niya, may kirot ng katotohanan sa mga sinabi ni Ariana. Tahimik, mabigat, pero totoo. Maagang gabi, malamlam ang ilaw. Banayad ang simoy ng hangin mula sa bukas na bintana. Si Ariana nakaupo sa gilid ng kama, hawak pa rin ang kamay ni Emmanuel. Tahimik ang bata, ngunit ramdam ang init sa kanyang noo. Sa kanyang tabi, naroon ang tray na may lamang halos ubos ng lugaw at bote ng gamot. Biglang bumukas ang pinto, muling pumasok si Noemi. Di na siya kasing galit tulad kanina, ngunit kapansin-pansin ang iritasyon sa kanyang mukha. Well, hayaan ko muna kayo magpakasaya, aniya. Nangangibabaw ang sarkasmo sa tinig. Tumayo siya ilang hakbang mula sa kama, bahagyang tinaas ang kilay habang nakatingin kay Ariana. Totel, papel mo naman ang alagaan ng anak ko, hindi ba? Walang sumagot. Tahimik lamang si Ariana habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Manuel. Yan nga lang, patuloy ni Noemi. Ang tinig ay tila blade na pumipilas. Kahit ayaw ka ng ibang tao dito sa mansyon, pinipilit mo pa rin. Sinisiksik mo ang sarili mo sa lugar na matagal ka nang wala. Anong akala mo na pwede kang bumalik dito at agad kang tanggapin? Dumilat si Emmanuel at napatitig sa ina, bahagyang umuungol sa pagkalito. Pero hindi siya pinansin ni Noemi. Isang tingin lang, saka siya mabilis na lumakad palabas ng silid. Ang takong ng sapatos niya ay kumakalabog sa sahig. Sinarado niya ang pinto ng may diin. Tahimik muli. Inayos ni Ariana ang comforter ni Emmanuel. Hinaplos ang pisngi ng bata at ngumiti. Pilit itinatago ang bigat sa dibdib. Huwag mong intindihan ang sinabi niya, Emmanuel. Mahina niyang bulong. Ang mahalaga nandito ako, at kahit anong mangyari hindi kita iiwan. Dahan-dahang yumakap si Emmanuel sa kanyang bewang. Mahina pa ang katawan ngunit may init ng pagtiwala. Promise, Ate Ariana? Tanong ng bata. Paos ang boses. Promise, hindi ka nag-iisa. Kahit anong sabihin ng iba, kahit gaano ko itulak palabas ng bahay na to, babalik at babalik ako para sa'yo. May ngiting lumitaw sa labi ni Emmanuel bago siya muling napapikit. Payapa. Tok-tok! Maingat na kumatok si Yaya Felicidad. Saka binuksan ang pinto. Nakasimangot ang mukha, halatang may dala siyang balita at hindi may tago ang excitement. Ariana, Iha, may tawag. Si Zephyr, inahanap ka. Napapitlag si Ariana. Ngayon na po ba? Tumango si Felicidad at inabot ang telepono. Nagpupumilit. Gusto kang makausap. Kanina ka pa niya gustong makausap? Sabi ko na nagpapahinga si Emmanuel kasama ka. Agad nang kinuha ni Ariana ang cellphone. Hello, Ariana? Malalim at banayad na tinig ni Zephyr ang narinig niya. Parang musika sa tenga niya iyon, lalo na't ilang araw na silang hindi nagkakausap ng maayos. Kamusta kayo dyan? Kamusta si Emmanuel? Napangiti si Ariana kahit pa napupuno ng pag-aalala ang puso niya. May konting lagnat siya pero ginagamot ko na po. Medyo natawa ng konti si Zephyr. Okay na rin po siya at kumakain na po ng lugaw. Nakakatulog-tulog na rin. Magalang na saan nito. Salamat. Malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Ariana, ang saya ko. Alam ko hindi madaling bumalik dyan lalo na sa presensya ni... Naputol ang boses ni Zephyr, halatang ayaw banggitin si Noemi. Pero pinili mong bumalik pa rin para kay Emmanuel, para sa anak natin. Salamat. Saglit na katahimikan. I would do it again, Zephyr. Mahinang tugon ni Ariana, halos pabulong. Kahit paulit-ulit, alam ko at hindi ko hahayaan na masaktan ka ulit. Just wait for me, pagbalik ko lahat magbabago. Pangako yan. Napahagat labi si Ariana habang pinipigilan ang luha. Mag-ingat ka dyan at ikaw, huwag mong iiwan ang anak natin. Hihintayin kita, Zephyr. Mahina ngulit matatag na tugon ni Ariana bago tuluyang naputol ang linya ng tawag. Nakatitig pa rin siya sa cellphone sa kanyang kamay, tila ayaw pang bitawan ng huling beses na narinig niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono sa lamesa, saka muling tiningnan si Emmanuel na ngayon mahimbing nang natutulog.
Humugot ng malalim na hininga si Ariana. Sa wakas, kahit papaano, gumaan na ang kanyang pakiramdam. Hindi man perpektong lahat sa ngayon, sapat na muna na alam niyang may tiwala pa rin si Zephyr sa kanya. At may pag-asa pa rin babalik ang lahat sa dati o baka nga masigit pa. Nag-ayos siya na higaan sa gilid ng kama ni Emmanuel. Nilatag ang manipis na kumot at humiga doon. Mahina ang ilaw sa silid. Malamig ang simoy ng gabi, ngunit may init sa dibdib ni Ariana. Init galing sa pagmamahal at pag-aalala. Ilang minuto pa lamang ang kanyang pagpikit. Nagring ulit ang cellphone niya. Napabangon siya, inaakala na si Zephyr ang muling tatawag. Ngunit si Beth palang pangalan naka-flash sa screen. Hello, Beth? Mahinang sagot ni Ariana, takot na magising si Emmanuel. Ayan, akala ko tulog ka na, Day. Kamusta dyan? Tanong agad ni Beth sa kabilang linya. Okay naman. May lagnat si Emmanuel kaya dito na muna ako. Ay, kawawa naman. Kaya pala hindi nagpaparamdam. Kailan ka babalik sa trabaho? Sandaling natahimik si Ariana. Tumingin siya kay Emmanuel. Tunog pa rin ito ngunit napapansin niya ang paminsan-minsan na pagkibot sa noo. Tila nananaginip. Babalik ako kapag maayos na si Emmanuel. Sagot ni Ariana sa wakas. Hindi ko kayang iwan siya ngayon, lalo na't ganito ang lagay niya. Ay nako, ikaw na talaga ang best tita of the year. Natatawang sabi ni Beth. Sige na, ipahinga mo na yung katawan mo. Huwag ka masyado magpuyat. Salamat, Beth. Update kita kapag may pagbabago. Copy that. Good night, Beth. Good night. Mahinang tugon ni Ariana bago niya muling ibinaba ang tawag. Muling humiga si Ariana sa gilid ng kama, malapit kay Emmanuel. Ngayon, mas tahimik ng paligid at unti-unti na rin bumibigat ang kanyang talukap. Muling humiga si Ariana sa gilid ng kama, malapit kay Emmanuel. Ngayon, mas tahimik na ang paligid at unti-unti na rin bumibigat ang kanyang talukap. Kahit may sakit ang bata at may tensyon sa mansyon, ramdam ni Ariana na ginagawa niya ang tama. Na naririto siya hindi lamang dahil sa tungkulin, kundi dahil mahal niya ang batang ito. At mahal pa rin niya si Zephyr at sa gitna ng katahimikan, bago tuluyan makatulog, isang bagay ang naisip niya. Kahit anong mangyari, lalaban ako. Para kay Emmanuel, para sa amin. Bago pa man tuluyang mapikit ang kanyang mga mata, nakatanaw pa si Ariana sa kisame na silid ni Emmanuel. Sa isip-isip niya kung ibang babae lang siguro ang nasa kalagayan na matagal nang tinalikuran si Zephyr. Pero hindi siya ganon. Mahal niya si Zephyr. Hindi man perpekto ang sitwasyon, may asawa, may anak, hindi nito napigilan ang damdaming unti-unting sumibol at lumalim sa puso niya. Ang mahalin si Zephyr hindi niya pinili, pero ngayon pinaninindigan niya. Zephyr, kahit hindi ikaw ang akin sa papel, ikaw pa rin ang pinipili ng puso ko. Bulong niya sa sarili bago tuluyan mapanatag sa pagkakatulog. Kinabukasan, maagang gumising si Ariana. Agad siyang tumungo sa banyo para maligo at mag-ayos. Pagkatapos, inasikaso niya agad si Emmanuel. Nakatakda pa rin siyang manatili sa mansyon habang may sakit pa ang bata. Pero ngayong umaga, tila mas maaliwalas na ang pakiramdam ng bata. Good morning, Ate Ariana. Masiglang bati ni Emmanuel habang nakaupo sa kama. Hawak ang laruan niyang dinosaur. Uy, ang laki ng ngiti natin ngayon ah. Nakangiting sabi ni Ariana habang inaayos ang kumot ng bata. Mas okay ba ang pakiramdam mo? Tumango si Emmanuel. Opo, mas okay na po. Hindi na masakit ang ulo ko. Medyo may ibo pa po pero ang sabi ni Yaya Feli, bababa na po yon. Napangiti si Ariana. Nilapit niya ang kamay sa noo ng bata. Mainit pa rin pero hindi ito kasing tindi ng kahapon. Basta mag-inom ka ng gamot ha at kain ng masustansya. Promise po. Maya-maya ngumiti ang bata at bumulong. Alam ko po, sobrang busy ni Daddy. Kaya kahit puminsan nalulungkot ako, masaya rin po ako kasi nandito ka. Napahinto si Ariana sa kanyang ginagawa. Pinitik siya ng damdamin sa sinabi ng bata. Di niya akalain kahit batay marunong magtimpe at umunawa sa mga pagkukulang. Hinaplos niya ang buhok ni Emmanuel at huminga ng malalim. Emmanuel, habang kailangan mo ko, hindi ako aalis dito. Promise ko yan sa'yo.
Niyakap siya ni Emmanuel na mahigpit. At sa yakap na yon, parang buong mundo ni Ariana umikot lang sa isang pangalan. Zephyr? Maagang naghain ng agahan si Yaya Felicidad para kina Ariana at Emmanuel. Tahimik ang paligid habang sinusubuan ni Ariana si Emmanuel ng lugaw. Masaya namang kinakwento ng batang panaginip niya kagabi tungkol sa isang dambuhalang robot na pinoprotektahan siya mula sa masasamang halimaw. Ay ganon? Tawa ni Ariana habang pinupunasan ang gilid ng labi ni Emmanuel. Ikaw na pala ang bida ngayon, hindi na si Captain Hero. Opo, kasi sabi ni Daddy, strong boy daw ako, sagot ni Emmanuel na proud na may ngiti. Ngunit ang kasiyahan sa maliit na dining area biglang naputol sa pagbubukas ng malaking kahoy na pintuan. Emmanuel? Tawag ng isang pamilyar ngunit malamig na tinig. Napalingon si Ariana, gayon din si Yaya Felicidad. Tumambad sa kanilang isang babaeng elegante sa suot na beige designer dress. May perlas na hikaw at pulseras at puridong ayos ng buhok. Ito si Senyora Esmeralda Madrigal, ang inang matagal nang di nagpapakita sa mansyon matapos ang seri na iskandalong umikot sa anak niyang si Zephyr. Senyora? Gulat na bungad ni Yaya Felicidad. Napatingin si Ariana sa bata. Agad nitong hinaplos ang buhok ni Emmanuel. Tumayo si Ariana at magalang na yumuko. Magandang umaga po. Tahimik sa Senyora Esmeralda. Mula ulo hanggang paa, tinapunan niya na malamig at mapanuring tingin si Ariana. Para bang may sinisino, may hinuhusgahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa at gumiti kay Emmanuel. Anak ng anak ko, aniya, tsaka tumikim. Kamusta ka, mahal kong apo? Lola Esmeralda! Masiglang sa lubong ni Emmanuel. Agad na bumaba sa upuan para yakapin ang matanda. Ngunit kahit yakap ng apo ang sagot sa kanyang presensya, nanatiling matulis ang tingin ni Senyora Esmeralda kay Ariana habang hinihimas ang buhok ng bata. Tumayo sa senyora, tumikim ng madiin. Ariana, you're here again. Matalim ang tono ng kanyang boses. Wala akong balita na may bagong yaya sa mansyon pero eto ka, parang palasak ng bahagi ng lugar na to. Biglang naging tahimik ang paligid. Maging si Emmanuel napatingin din sa kanila. Huwag mong isipin na dahil inaasikaso mo ang mga apo ko ay may karapatan kang manatili dito. Tumayo sa senyora at dahan-dahang lumapit sa kanya. Halos ilapit ang mukha sa kanya. Pinapahalagan ko ang mga naglilingkod sa pamilya, pero huwag mong kalilimutan kung saan ka lang nababagay, Ariana. Hindi ka para sa anak ko, kahit kailan hindi kayo magkapantay. Bagamat ramdam ni Ariana ang hapdi sa sinabi ng matanda, pinili niyang hindi mapahiya. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, marahang ngumiti at marahan ding tumugon. Hindi po ako nandito para makipantay. Nandito po ako dahil mahal ko si Emmanuel at hanggang kailangan niya ako, hindi ko siya iiwan. Natigilan si Senyora Esmeralda. Hindi siya sanay na may umaalpa sa kanyang mga salita. Lalo na't mula sa isang taong tingin niya ay hamak. Kung di ka lang niyaya, bulong ni Senyora, tsaka dumiretso sa kabilang upuan. Kumain ka na, Emmanuel. Huwag mong gayahin ng mga taong pilit sinasaksak ang sarili nila sa kung saan naman hindi sila tinatanggap. Tahimik na naupo si Ariana, pero sa puso niya, hindi siya bababa sa ganitong laban. Hindi siya ang klase ng babaeng kayang paalisin lang ng ganon-ganon. At higit sa lahat, mahal niya si Zephyr. Para sa pagmamahal na yon, hindi siya basta susuko. Pagkatapos ng agahan, tahimik na inayos ni Ariana ang pinagkainan ni Emmanuel. Ramdam na rin niya ang tensyon sa hangin dulot ng presensya ni Senyora Esmeralda. Sa kabila ng ngiti ni Ariana para kay Emmanuel, dama sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Paglabas niya ng dining area para dalhin sa kusina ang tray, sumunod si Yaya Felicidad. Di na to nakatiis at dahan-dahan, hinawakan ang braso ni Ariana. Nang makalayo sila sa pandinig na senyora, Ariana, mahina at puno ng pag-aalalang tawag nito. Pwede ka na sigurong magpahinga muna. Si Emmanuel maayos ng lagay, hindi na siya nilalagnat at kanina pa siya masiglang nagkukwento. Napatingin si Ariana, pero gusto ko pa rin siyang bantayan. Yaya? Mahina niyang tugon. Ayokong mawala ang araw na hindi ko siya nakikita, lalo na ngayong wala si Zephyr dito. Napabuntong hininga si Yaya Felicidad. Alam ko,
Ramdam ko ang malasakit mo sa bata pero Ariana, narinig mo naman kanina hindi ba? Sa Senyora Esmeralda. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin kapag sumobra siya sa galit. Nanahimik si Ariana pero baka sa kanyang mukha ang pag-aalala, hindi para sa sarili kundi para kay Emmanuel. Hindi ko sinasabing wag mo siyang dalawin, pero baka mas mabuti kung sa labas na lang kayo magkita. Kapag may pasyal o kaya kapag tinatawagan ka ni Zephyr para isama sa check-up ni Emmanuel. Alam mo namang hindi to ligtas para sa'yo, lalo't mukhang di ka titigilan ni Senyora habang narito ka. Dahan-dahang tumango si Ariana. May kirot sa dibdib niya. Ang sakit dahil gusto niyang manatili. Gusto niyang alagaan si Emmanuel habang wala si Zephyr pero ramdam niyang may limitasyon siyang hindi basta po pwedeng lampasan. Hindi niya kayang ilagay sa alanganin ng sarili at mas lalong ayaw niyang madamay si Emmanuel sa galit ng lolo nito. Sige po, Yaya. Napanunok si Ariana. Uuwi na muna ako. Sabihin mo na lang kay Emmanuel, tatawag ako sa gabi. Inawakan siya ni Yaya Felicidad sa kamay. Tiwala kong darating ang araw, makikita nilang halaga mo. Ariana, lalo na sa senyora. Basta ngayon mag-ingat ka muna. Huwag mong haharapin ang gera kung hindi pa ito ang tamang panahon. Salamat, Yaya. Mahina at mabait ang ngiti ni Ariana. Tahimik siyang bumalik sa sahig para kunin ang bag niya. Sa paglalakad palabas ng mansyon, muling tumingala si Ariana sa loob ng bahay na minsan niyang tinuring na tahanan. Kahit sandali lang at sa puso niya, binitawan na isang pangakong siya lang nakaririnig. Hintayin mo ako, Emmanuel, at hintayin mo ako, Zephyr. Hindi pa ito ang dulo? Samantalang sa kabilang bahagi ng mansyon mula sa mataas na veranda, nakatanaw sa Senyora Esmeralda. Nasa kamay isang tasa ng kape habang malamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tahimik siyang nakamasid habang palabas ng gate si Ariana. Bit-bit ang kanyang bag at may lungkot sa mga mata. Nang tuluyan makalabas si Ariana ng gate, narinig ni Yaya Felicidad ang malalim na buntong hininga ni Esmeralda, tsaka nito marahang binikas sa mga salitang puno ng determinasyon at lamig. Mabuti na lang at umalis na siya. Isang matalim na sulyap ang ibinigay niya kay Yaya Felicidad. Wala siyang lugar dito sa mansyon na to, lalo na sa buhay ni Zephyr. Tahimik si Yaya Felicidad. Alam niya, kahit anong paliwanag ang gawin niya, saradong puso ng senyora sa mga taong sa tingin nito'y hindi kauri. Nagpatuloy sa Esmeralda, mariin ang bawat salita, parang binibigyang linaw ang kanyang paninindigan. Hindi ko kailanman matatanggap ang isang katulad niya para kay Zephyr, at lalong hindi ko hayaan na siyang magpalaki sa apo ko. Isang yaya lang siya, mabilis siyang palitan, mabilis siyang kalimutan. Sinubo niya ang natirang kape at tumalikod. Kahit magtatalon pa siya sa harap ko, hindi ko siya papayagang maging parte ng pamilyang to. Sa likod na Esmeralda, naiwan si Yaya Felicidad na nakayuko. Di man sang-ayon sa sinabi ng senyora, wala siyang lakas para kumontra. Sa silid naman ni Emmanuel, masaya pa rin tong naglalaro ng mga laruan niya habang nakabukas ang paborito niyang libro. Wala siyang kamalay-malay na ang taong pinakamalapit sa kanya ay wala na sa mansyon. Wala siyang kamalay-malay na sa labas ng pamilyang kinabibilangan niya, may isang babaeng handang ipaglaban siya kahit di siya kadugo. Lumipas sa mga araw, sa loob ng apartment, nakaupo si Ariana sa sofa, suot ang simpleng pambahay na duster habang hawak ang cellphone. Sa video call, kita ang pagod niya pero masayang mukha ni Zephyr sa kabilang linya. Sa likod nito, kita ang malamig na hotel room sa ibang bansa. Malapit na akong umuwi. Bungad agad ni Zephyr. Ngiti ang bubungad sa labi nito. Yung isang buwan na wala ako, parang isang taon akong nawala. Natawa si Ariana pero dama ang pananabik sa kanyang mga mata. Oo nga, ang tagal. Lahat ng araw binibilang ko. Napabuntong hininga si Zephyr. Excited na akong bumalik ng Pinas. Excited na akong makita ka. May lambing sa tono nito na nagpainit sa pisngi ni Ariana. Ako rin, mahinang sagot ni Ariana. Miss na kita. Maya-maya napatingin si Zephyr sa screen, seryosong mukha. Pasensya mo na rin muna si Mommy, Di pa siguro niya natatanggap ang lahat, lalo na ikaw. Nagkibit balikat si Ariana. Paano mo naman nalaman yan? Tanong niya, bahagyang naguguluhan. Napangiti si Zephyr pero may konting inis sa tono. Tumawag si Yaya Felicidad. Sinabi niya sa akin lahat ng nangyari habang wala ako.
pati kung paanong pinaparinggan ni Mommy nung araw na bumisita siya. Huminga na malalim si Zephyr. Sorry, mahal. Alam ko mahirap para sa'yo pero konting tiis lang. Pag uwi ko asikasuhin kong lahat. Napaya ko si Ariana. Dama ang halo-halong emosyon.